natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat ng Pilapil family, Miriam Zeniza and family, Norma Tubalinal and family, Raquel de la Cruz and family, Ariel Tubalinal, Rosalyn and Gregorio Sunga, Cordua family, Amistrelli and family, Jeneline Pascual, Pilar Blessy, Espartero, Julia Joy Pascual, Michael Pascual, Nida de Jesus, Peter Pobatasar, Elijah Jade Ligaspi, Gatpunton family, Duda family, Gerdy Lizada and family, Lian Casel and family, Binida Lizada and family, Meng Dizon and family, Zeni Pineda and family, Orosio Malonzo Dacumos and Dimpal family, Lucy Villard and family, Gilos and Wong family. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Joshua Russell B. Santiago, Abigat Bunton, Chay Diuda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Binilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Gerly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quintipan, Meng Dizon, and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Liberty Alarcon. Para sa maagang pagaling ni na Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelinda Cumos, Josefina Malonzo, Alfreda Gilos, Leonila Willy, Bonbon, Amador, Rosel, Masiglat. Gayun din para sa pasalamat ni na Melody Sormitiam and family, Greg Enabi Dizor and family, Linda Dizon, Manalili and family, Manny family, Leonilo Dizor and family, Luis Dizor and family, Oscar Dizor and family, Remy Dizor, Balunsat and family, Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Ong family. Para sa kagalingan ni na Francisco Dizor, Manuel Mitiam, Corazon Santa Ana, Fernan Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas, Elmer Samareta, Maribel Manalo. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Maria Elizabeth Mitiam, Nancy Padrinao. Para sa ligtas sa paglalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Ong at ni Christopher Namora. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Juanito, Felix, Belen, Divina, Magdalena, Fermin, Gardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Polina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lotod, Mercy, Judge, Baby Peter, Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Fidela, Jacinto, Consolacion, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo Mois, Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio Sr., Crescencio, Ranilo Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Loriano, Irene, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio Jr., Lilia, Jovita, Ginalyn, Emilio, Alan Sr., Leticia, Ernesto, Wilfredo, Antonia, Teofila, Rafael, Apolinario, Cristena, Lilia, Adalberto, Donelo Joy, Pobleo, Jaime, Adoracion, Erlinda, Artemio, Lilibeth, Mavia, Rofina, Leti, Raimundo, Lani, Erlinda, Alberto, Maring, Senya, Jersing, Beverly, Elvic, Pepito, Paterno, Manuel, Juven, Daniel, Virginia, Ronelo, Sunny,
Aida, Edgardo, Atanasio, Iluminada, Amado, Sinaida, Jaime, Leonor, Sefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark, Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuela, Nisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amel, Jana Bielka, Ernesto, Emmanuel Emil, Milagros, Romelito, Senior and Junior, Sita Nor, Ciro, Chele Meliana, Ricardo Mamerta, Herbert Asuncion, Raquel Roque Sr., Estrella Stephen, Anita Rosalina, Eduardo Jr., Soledad Alexander Sosimo, Perla Felicidad, Juan, Gloria, Lilin, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ding, Emerson, Ernesto, James Perit, ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayong simbang gabi sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, inaanyayaan tayong lahat na magpanibago sa ating pagiging saksi ng mabuting balita, ng may integridad, dangal at kabanalan. Sa pamamagitan ng pagninilay natin sa temang ipangaral natin ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Sa bawat araw, magiging bahagi ng ating pagdiriwang ang mga larawan ng mga Pilipinong venerable at servants of God upang ipaalala sa atin ang tawag sa kabanalan. Sa umaga pong ito, ibinibigay sa atin ang halimbawa ng buhay ni Venerable Ignacia del Espiritu Santo. Ang kagalang-galang na si Ignacia del Espiritu Santo, nabuhay mula 1663 hanggang 1748, ay isang pangunahing Pilipinong relihiyosong babae na nagtatag ng Beaterio de la Compañía de Jesus noong 1684. Ang kauna-unahang katutubong Pilipinong relihiyosong kongregasyon para sa kababaihan. Ang komunidad na ito ay kilala natin ngayon bilang Congregation of the Religious of the Virgin Mary o RVM. Ang pinakamatanda at pinakamalaking umiiral na kongregasyon para sa kababaihan sa Pilipinas. Idineklara siyang kagalang-galang o venerable ni Pope Benedict XVI noong July 6, 2007. Ipinanganak sa Binondo, Maynila noong 1663. Si Ignacia ay anak ng isang Chinong emigrante na si Jose Peluco at isang katutubong Pilipinong babaeng si Maria Jeronima. Ang kanyang mga magulang ay mga debotong Katoliko at binigyan siya ng matibay na Kristiyanong pagpapalaki. Noong siya ay nasa edad na 21, nais ng kanyang mga magulang na magpakasal siya. Ngunit naramdaman ni Ignacia ang isang malakas na tawag ng isang relihiyosong buhay. Humingi siya ng patnubay mula sa paring Jesuita na si Father Paul Klein. Isinagawa niya ang spiritual exercises ni San Ignacio at nagpa siyang manatili sa paglilingkod sa banal na kamahalan at mamuhay sa pamamagitan ng pawis ng kanyang noo. Dahil hindi makasali sa mga umiiral na kumbento na para lamang sa mga Espanyol lang, sinimula ni Ignacia ang isang buhay ng panalangin at trabaho ng mag-isa sa isang inuupahang bahay sa likod ng kolehiyo ng Jesuita ng Maynila. Ang isa pang mga katutubong Pilipinong babae o Indias na nakaramdam din ng relihiyosong tawag ay sumama sa kanya na humantong sa pagtatatag ng Beaterio, isang bahay dalanginan para sa mga laikong madre.
Ang komunidad ay nag-alay ng kanilang sarili sa panalangin, penitensya, pagbuburda, at paglilingkod sa mga pangangailangan ng simbahan. Nakilala sila bilang Beatas de la Compañía de Jesus dahil natanggap nila ang kanilang espiritual na direksyon mula sa mga paring Jesuita. Nagpatakbo sila ng isang paaralan para sa mga batang babae. Nagtuturo ng doktrinang Kristiyano, pagbasa, pagsulat at praktikal na mga kasanayan sa buhay, nang walang pagkakaiba ng lahi o katayuan sa lipunan. Isinentro ni Madre Ignacia ang kanyang espiritualidad sa nagdurusang Kristo at binigyang diin ng isang buhay na mapagpakumbabang paglilingkod. Matapos makuha ang pag-aproba ng Archdiocese para sa mga alituntunin ng komunidad noong 1732, mapagpakumbaba siyang bumaba sa kanyang tungkulin bilang superiora. Piniling mamuhay sa nalalabi niyang buhay bilang isang ordinaryong miyembro ng Beaterium. Namatay siya noong September 10, 1748. Sa edad na 85, na namuhay ng isang buhay na kinilala sa kanyang kagitingan ng mga bertud. Inilibing siya sa simbahan ng St. Ignatius sa Intramuros. Ang kongregasyon na kanyang itinatag ay nakatanggap ng definitibong pontifical na pag-aproba mula kay Pope Pius XII noong 1948. Ngayon po ay 20 ng Disyembre, Simbang Gabi. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ang mahal na Birheng Maria, ang halimbawa ng buhay na matapat. Liturhiya. Ang isang gabay natin sa panahon ng Adbyento ay ang mahal na Birheng Maria. Sa katunayan, ang 9 na araw dati ay nobina sa karangalan ni Maria, ang Nuestra Señora de la Expectación. Turo ng simbahan. Kinikilala ng simbahan ang di matatawarang ambag ng mga babae sa lipunan sa kanilang pagiging mapagkalingam, sa pagtingin sa detalye at iba pang kakaibang katangian kaysa sa mga lalaki. Tunay ngang isang babae, ang mahal na Birheng Maria, ay mas mahalaga kaysa sa mga obispo. Isama rin natin sa ating mga panalangin na pasalamat Nina Alfonso Lopez and family, Auring Esquadro and family, Ramas family, Rod and Cora Queen. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Mara Gurley, Ezekiel Sr., Ricardo Emmanuel Conchita, Felisa, Hermogenes, Nonito, Violeta, Dave, Maria, Hernani, Diolfa at ni Cornelio. Bukas po, December 21, araw ng linggo. Inaanyayaan po ang lahat ng dadalos sa misa na magsuot ng kulay na sky blue. At ang maaari pong ialay ay bigas. Maraming salamat po. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni Virgilio, Romeo, at ni Zacarias.
Ilan lamang pong paanyaya ang simagabi sa mga chapels at dito sa ating parokya ay nagsimula noong 15 ng Disyembre, araw ng Lunes. SPPC Nazareno, 5 o'clock p.m. Santo Rosario, Santo Niño Chapel, 6 o'clock p.m. San Simon at Malinta Chapel, 7 o'clock p.m. Santo Cristo at Parokya ng San Isidro Labrador, 8 o'clock p.m. Ang Misa de Gallo, misa sa madaling araw sa ating parokya ay sa ganap na 4:30 ng umaga. Sa December 20, wala pong misa ng 7 o'clock p.m. sa ating parokya. Bagkus ay magiging 8 o'clock p.m. para sa simbang gabi. December 21, araw ng linggo. Ang atin pong mga misa ay 4:30 a.m., 8 o'clock, 8:30 a.m., 10:30 a.m. at 4 o'clock p.m. Wala pong misa ng 6:30 ng umaga at 6 o'clock ng gabi. Sa bisperas ng Pasko, December 24, ay ang mga sumusunod na schedule. SPPC San Martin, 5 o'clock p.m. SPPC Menlo, 6 o'clock p.m. San Isidro Labrador Parish, 6 o'clock p.m. at 9 o'clock p.m. Ang panuluyan ay sa ganap na 7 ng gabi. Sa December 25, araw ng Kapaskuhan, ang mga banal na misa ay sa ganap na 7 o'clock ng umaga, 9 o'clock ng umaga at 5 o'clock ng gabi. December 28, araw ng linggo, kapistahan ng banal na mag-anak. Ito po ay regular mass schedule. December 31, bisperas ng bagong taon. San Simon Chapel, 6 o'clock p.m. Magkakaroon po ng banal na oras sa ating parokya ng 6:30 ng gabi at banal na misa ng 8 o'clock ng gabi. January 1, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang banal na misa ay sa ganap na 8 o'clock ng umaga at 5 o'clock ng hapon. Maraming salamat po. Isama rin natin sa ating mga panalangin ng pasalamat ni Andrea Nicole Gutierrez para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Avelino at Aaron. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Tayo ngayon ay nasa ika-5 araw na ng ating Misa de Gallo at patuloy na nais na lubos na mapaghandaan ang pagdating ng Kapaskuhan. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito ang tugon ni Maria sa Anghel Gabriel na nagbalita sa kanya ng plano ng Diyos ng kaligtasan para sa sanlibutan. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanalang Ama. Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin ng mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias kay Haring Akas ang tandang ibinibigay ng Panginoon, ang panganganak ng isang dalaga ng isang lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba na galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang Panginooy darating. Siya'y dakilang hari natin. Siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang mayari Diyos na ating poon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang mga pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Siya'y dakilang hari natin. Sa burol ng poon, sinong nararapat umahon sa banal niyang templo? Sinong dapat pumaroon? Siya'y dakilang hari natin. Bibigyan siya ng puon ng pagpapalat, kaligtasan. Ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating. Siya'y dakilang hari natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. At sumayurin.
O Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyong Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Pati po yung microphone, minamalat na. Ako nalilito na rin, di ko na rin nagamit yung insenso, no? Siguro dahil nasa kalagitnaan na po tayo ng ating Misa de Gallo, ano? Ewan ko kung hindi kayo nahihilo sa antok, ano? Okay lamang po kung matutulog kayo, huwag na lang kayo maingay. Huwag na lang kayo maghilik para yung katabi nyo hindi magising. Ngayon nga po ang ika-5 araw ng ating Misa de Gallo. Ewan ko kung natatandaan nyo, yung binasa kahapon na bilang pagninilay, narinig natin kahapon halos magkaparehong kwento ng dalawang magulang, ang magulang ni Samson at ni Juan Bautista. Ang kanilang mga magulang, si Manoah, kay Samson, at si Zacarias kay Juan Bautista ay matatanda na at walang mga anak. Sila'y mga tapat sa Diyos at sila'y dinalaw ng anghel at binalitaan sila ng mabuting balita na magkakaroon ng anak. Kapwa sila nagulat at medyo hindi naniwala. Ngunit nagkatotoo ang sabi ng anghel. Nagkaanak sila ng mga lalaki na kapwa, sabi doon, pinagbawalang uminom ng alak sapagkat sila'y may espesyal na misyon para sa kanilang bayan. Pareho ang kanilang kwento. Sa araw na itong magkaibang kwento dahil magkaiba ang tugon ng nilapitan ng Diyos
Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, nandoon si Akas. Siya'y isang lalaki, isang hari. Ang kaharian niya noon ay binabantaang salakayin ng mga kaaway. Nangamba siya, natakot. Pinadala ng Diyos si Propeta Isaias sa kanya. Pinasabi ng Diyos na huwag siyang mangamba. Hindi sila masasaktan ng kaaway. At upang patunayan sa kanya na totoo ang sinabi ng Diyos, pinahingi siya ng isang tanda. Kahit anong tanda ibibigay ng Diyos para ipaalam sa kanya na tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Ang problema, nagmatigas si Haring Akas. Ayaw niyang humingi ng tanda. Hindi siya naniniwala. Kaya sabi doon, nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit kanya inuuyam ang Diyos? Bakit ba niya inuuyam ang Diyos? Bakit ba siya nagmamatigas? Ngunit hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang balak. Kahit ayaw niyang humingi ng tanda, bibigyan siya ng tanda. Ito ang tanda, ang dalagay maglilihi at magkakaroon ng anak at tatawagin itong Emmanuel. Nangangahulugang ang Diyos ay kapiling natin. Ang tinutukoy na tandang ito ay ang asawa ng hari. Akala ng hari ay sasalakayin na sila ng kaaway at matatalo na sila. Hindi. Maglilihi pa ang asawa niya. Manganganak pa ito. At ang kanyang anak ay magiging tanda na ng Diyos ay tapat. Siya ay patuloy na kapiling ng kanyang bayang Israel. Si Haring Akas, nagmatigas, ayaw niyang maniwala. Pero kahit na ganon, patuloy ang pagliligtas ng Diyos. Sa kabilang dako sa ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Lucas, napakinggan natin ang kakaibang tugon ni Maria. Siya isang babaeng probinsyana, hindi dakila, ni hindi mayaman. Isang pangkaraniwang dalaga sa isang pangkaraniwang lugar ng Nazaret. Kakaiba siya kay Akas, na isang hari na nasa isang palasyo, sa isang malaking lungsod ng Jerusalem. Nang dumating ang anghel kay Maria, pinakinggan niya ang kanyang mensahe. Inusisa niya ito at ang tugon niya ay talagang kakaiba kay Akas. Hindi siya nagmatigas, nagpakumbaba siya, naniwala siya, pinailalim niya ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, narito ako, isang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Sa kababaang loob ni Maria naganap ang kabuuang kahulugan ng sinabi ni Propeta Isaias. Siya'y tunay na birhen na maglilihi. Ang kanyang magiging anak hindi lamang tanda ng presensya ng Diyos, kundi ang presensya ng Diyos mismo para sa kanyang bayan. Si Jesus ay ang tunay na Emmanuel. Ang Diyos ay talagang nasa piling natin sapagkat si Jesus na anak ni Maria ay ang anak ng Diyos na sumasa atin. Kakaiba ang kwento ni Maria sa kwento ni Akas. Si Maria ay nagpakumbaba at masunurin.
Si Akas, mapagmataas, mayabang, at hindi nanalig. Dahil masunurin si Maria ang salita ng Diyos, ay nagkatawang tao sa kanya, naging laman sa kanya. Nung sinagot ni Maria ng oo ang Diyos, pinaglihi niya ang anak ng Diyos. Tinanggap muna ni Maria si Jesus sa kanyang puso't isip bago niya tinanggap si Jesus sa kanyang sinapupunan. Ito ang bunga ng pagpapasailalim sa Diyos. Ang Diyos ay nagiging kapiling natin. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, pansinin natin ang mahal na Birheng Maria na makakikita tayo ng halimbawa ng buhay na matapat. Paano nga ba naging matapat si Maria? Bago pa man sumang-ayon sa balita ng anghel, si Maria ay sinabing kinalulugdan ng Diyos. Sumasa kanya ang Panginoon. Sa kay Lucas, Kapitulo 1, 28. Ang bukal sa kaloob at masunuring tugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Lucas 1:38 ay tugma lamang sa isang taong kinikilala natin bilang Immaculada Concepcion. Ang mga salita ni Maria ay nagpapakita ng katapatan kung sino siya. Baging sa isang kasalan, nang sabihin niya, gawin ninyo kung anong sabihin niya. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 2 hanggang 5, versikulo 5, na nagpapamalas ng katapatan sa kanyang anak. Higit pa kaysa narinig niyang mga salita na, ginang, hindi ko pa oras. Hanggang sa Golgota, hindi maitatanggi ang katapatan ni Maria hanggang sa kamatayan ng kanyang anak. Juan 11, versikulo 25. Nanatili siyang tapat hanggang lumukob ang Espiritu Santo sa mga apostol. Sa Gawa, Kapitulo 1, 14. Nanatili siyang tapat bilang ina ng simbahan, inaakay patungo sa kanyang anak. Mga kapatid, pinararangalan natin si Maria sa kanyang buhay na matapat. Sa araw din pong ito, kinikilala natin ang isang lingkod ng Diyos. At ito'y sa katauhan po ni Venerable Ignacia del Espiritu Santo. Si Ignacia ay noong 1684 namuhay mag-isa sa isang bahay sa likod ng Jesuit College sa Manila. Nakaakit siya ng ilang kababaihan na mayroon din pagtawag sa pagmamadre. Ngunit hindi kasapi dahil ang mga kumbento ay para lamang nung panahon yon sa mga Kastilang Madre. Nakabuo siya ng isang komunidad, ang Beatas de la Compañía de Jesus. Inilaan ang sarili sa pananalangin, pagbabayad puri, penance, pagtatrabaho, labor. Binubuhay nila ang sarili sa mga gawaing bahay. Yung pagbibigay ng retreat, edukasyon sa mga kababaihan at mga kabataan. Inugat niya ang kanyang espiritualidad
sa pagpapakasakit ni Kristo at nagpakita ng buhay ng kababaang liib at paglilingkod. Ang kanyang komunidad ay napaharap sa lubhang kahirapan at gutom. Minsan ay nangalingang mamalimos para lamang sa mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ngunit ang tiwala at katapatan ng Diyos ang tumusto sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan po sa panahon natin, kinikilala ang kanilang komunidad bilang Congregation of the Religious of the Virgin Mary o mas kilala sa RBM Sisters. Dahil kay Padre Pio ika-10 noong 1907 at kinikilala naman nating tagapagtatag nito bilang Venerable Ignacia del Espiritu Santo. Siya'y halimbawa ng isang tapat na lingkod na sumunod sa yapak ni Maria sa pamamagitan ng apostolado at pagtuturo sa mga dukha. Mga minamahal na kapatid, mahirap bang maghanap ng matapat at marangal? Sabi nga, huwag na tayong lumayo pa. Mas na natin ang mahal na Birhen Maria. Naway makita natin siya na kung paanong huwaran at halimbawa nating lahat ng sambayanan. Mga nanunungkulan, mga nasa kung paano nga yung mga namumuno sa sambayanan. Tayong lahat, hindi imposible. Sa halip ay pwede at dapat lamang na maging tapat at marangal. Ipakita rin natin sa ating pamumuhay ang katapatan kay Jesus na siyang dahilan bakit may Pasko. Maging tapat tayo sa ating binibitiwang salita at sa ating mga pinagsusumikapang mga gawain. Maging tapat tayo sa tunay na diwa ng Pasko. At ito'y ang pagiging tapat kay Kristo. Amen. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria na may mababang loob at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ating sambitin kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Makamit nawa ng sambayanan ng Diyos ang katarungan at tunay na pagsusulit mula sa mga katiwaliang nangyari. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang lipunan na walang katiwalian at pandaraya. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging tunay na apostol ng awa ng Diyos sa kanilang kababaang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at bukas sa pagkilos ng Diyos sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang ating sambayanan naway tumulad kay Maria na masayang sundin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami.
Ang mga namayapa na tumugon sa tawag ng Diyos ay makabahagi nawa sa kagalakan sa hapag ng anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Amang mawain naging tao, ang iyong bugtong na anak, nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilay niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilakad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kamanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hangatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa, ti Dennis naming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sing kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na maapostol lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon ay sama-sama tayo na tumawag sa ating Ama na tapat sa kanyang pangako sa atin sa panalangin ng mga anak. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Narito si Jesus, siya ang presensya ng Diyos sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyong. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Tularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyagam upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyong, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakisa sa ikalimang araw ng ating Misa de Gallo, sa pangunguna ng ating mga kapatid sa Black Rosary, ang grupo ng Paskwa sa Paris Pastoral ng San Isidro Labrador. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ang pagbabasbas na nagbumula sa Diyos. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, dinggin ang tawag ni Maria na bumalik kay Jesus. Salamat sa Diyos.